Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating maikling video. So bigla ko po lang kayo ng progress update dito sa ating protected cultivation system sa ating greenhouse. At ito yung ating second cycle ng sweet pepper. So yung sweet pepper natin dito ay itinanim noong July 4 saka July 3. So para mabilis yung ating monitoring ay ang count na lang natin is yung yung July 4. So ika 10 days. Ika 7 days nila ngayon. So at 7 days ay nag-spray na kami ng Antracol. Ang Antracol ay biofungicide. So ayan, makita nyo, nag-spray na kami ng Antracol dahil paulan-ulan po dito sa aming area. And then spray ang dosing system naman natin, dosage ang fertilizer na ibinibigay natin sa kanila ngayon ay more on phosphorus, 1620 plus calcium nitrate and magnesium sulfate. So dito sa ating greenhouse, ang style ng pagtatanim ay direct to soil. So yung first batch namin ay yung coco peat. So this time around naman ay sa soil naman ang ating gagamitin. So to optimize yung cost, ang ginamit lang namin ay yung aming practice sa labas. At meron tayong mulch na nilagay, and then one line sa gitna, then alternate yung ating pagtatanim. So para yung ugat niya mas ma-distribute po sa ating bed. After ng cycle po na to, coco peat naman uli ang gagamitin natin to rest yung ating soil. Okay, so i-document ko lang yung batch po na ito. Ang total base na natamnan natin ay 7, no? More or less 4,600 po na puno ang ating naitanim. Okay, so for the record po yan, ilagay natin sa record. And dito sa dulo ay nag-start din kami test, no, ng grafted sweet pepper, grafted capsicum. So using po yung rootstock ng Lava F1, and then yung kanyang taas, no, yung talbos niya, ang ginamit naman ay yung kalahari F1 ng Iswa Seed. So ito po ay sponsored, no, or pinatest po sa atin ng Farm Ready. So sa mga kasamahan natin yan sa Farm Ready, thank you. And ito na po ang day 0 ng ating sweet pepper. So since meron tayong sa greenhouse, gusto nating mas mapatagal ang pag-harvest, no? Mas mapatagal natin yung pag-harvest ng ating mga sweet pepper para mas masulit natin yung preparation ng ating tanim. Okay? So itusok lang natin ito, at ito ay mga drip arrow. Yan. Yan, tusok lang natin diyan kasi nakita ko nakalabas. Okay, so dito sa side na to ay black weed mat ang ginamit natin para hindi mag-grow yung mga damo, kasi yung tinest namin nung before, ang ginamit namin it is white weed mat. So tumatagos pa rin yung sinag ng araw sa under weed mat na white, and ang result tumutubo yung damo. Okay, so kaya po dito sa side na to ay nagpalit po kami ng black weed mat. So yung aming setup, ayan, meron tayong filter. Ang source ng tubig ay deep well. Then meron po tayong 2,000 liters na haluan, no? Dito po sa nakalubog po sa lupa, andyan po, naririyan po yung mixture na isinet naman natin sa ating dosing system. Okay, pakita natin dosing system natin. Very simple dosing system setup. Meron tayong 3 tangke, A, B, C. Ang C is for phosphorus acid, phosphoric acid para po sa pag-control ng pH. At A, B, NPK, and then yung ating calcium nitrate, NPK plus magnesium sulfate. So yan, so yung malilit na yun, yan yung ating micro pump. At siya ang nagpapump dito sa ating concentrated solution, then magmimix po dun sa ating imimix niya po dun sa tubig, sa ating nutrient mix na 2,000 liter. And then ito namang aparato na to, ito ang ating pump control system, dosing system scheduler, and then yung ating yan dito sa blue, dyan natin sineset yung kung ilang EC ang papatubig natin dito. And then dun naman sa isa sa taas ay kung anong araw siya magra-run at ilang oras, how often. Yan, later on ipakita ko sa inyo kung paano yung mag-work.
So kung ano po sinet up namin at day 7, ang inilagay ko po diyan ay 1 easy. So normally po pag nasa open field sa day 7 nagde-drench kami isang lata ng sardinas sa 16 liters. So kinompute na po namin 'yon. So instead of doing it manually, naka-set up na po siya diyan. And 1 easy lang ang nilagay natin dahil meron naman po tayo sa soil. So naglalagay din po tayo diyan ng mga microbes, mycorrhizae fungus para magamit niya yung ibang mga nutrients na available din sa soil. So hindi po ito tulad ng easy setup, no, ng hydroponics. So mas konti ang magagamit nating fertilizer, no? Kasi ang sinetup po namin every other day ang drenching dito, no? And then enough lang para magamit ng ating halaman. So habang lumalaki po yung halaman, magdadagdag po ako ng dosing dun sa ating aparato. Okay? So yan po ang update ko sa day 7 ng ating ating newly transplanted bell pepper po dito sa ating greenhouse. Ang total area po dito ay 2,500 square meters. Total height ay nasa 6.5 po. Yan yung taas niyan. Ang gilid ay screen net para po yung hangin or yung temperature sa loob ay mas madaling ma-regulate, no? Hindi tayo gagamit ng mga high powered tawag doon, fan para lang ma-control yung temperature dito. So far naman maganda yung status ng temperature, so I'm happy so far. So we'll see po yung result kung ngayon po ay July 7, ika 7 days niya, magsisimula po tayo mag-harvest po dito sa day 60. Yan. So 2 months from now. So July, August, so mga pang per months na po ito, mga kaibigan. Okay? So sigsag po, no? Ganun yung pagtatanim, ganyan siya. Dahil pag ito po lumaki, yan, ititrain natin yung vine niya para mag-branch dito sa side na to. Then ito naman, so then maglalagay po kami rito ng H trellis. Alright, para po mas ma-handle natin yung branching ng ating tanim na sweet pepper. Ang sweet pepper po na to ay hindi po tumataas ng mataas, no? Mga hanggang balikat, ganyan po yan. Tingnan natin. Kasi first time po namin siyang itapply po dito sa ating greenhouse. Okay, so yun lamang po mga kaibigan, mga taga-subaybay natin sa YouTube channel. Medyo sinipag tayong mag-update ngayon. At ayan, sana mas marami pa tayong maging update, ano? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, you can hit the subscribe button, no? Andyan lamang po yan. You can also share this video para naman po sa mga kung may mga kakilala kayo, kaibigan kayo na gusto mag-venture sa ganitong type of business, agri entrepreneurship, no? Okay, so yan yung open field. Ano bang nangyari sa open field projects natin? So yan siya, sa labas. Then andun yung iba. So yung open field, dyan po natin ililinya yung ating mga weed mat later on, mga 2 to 3 months from now. So hopefully makapagbigay din ako ng update, no? Tinan ko lang yung ating easy, no, dito sa kabilang banger. Okay, check ko kung napuha niya yung setting. Yan, andito sa side na to yung ating mga old sultan peppers, malapit ng sibakin 0.3. 0.3, sinet up ko siya ng 0.2, ng 1, 0.3 pa lang siya ngayon. So medyo matagal-tagal siyang baka magdamag yan para makuha niya yung correct setting natin. Okay guys, yun lamang. At hanggang sa muli, magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na videos, no? Ayan, tingnan natin to after 1 month kung ano mangyayari. No? And i-record din natin kung ilan yung ating maani. Okay, so new way of growing bell pepper, i-share ko sa inyo sa mga newly tune in at gusto makita yung ating
method kung paano magtanim at open field, you can check our old videos, no? Andyan po yan kung paano yung fertilization. So yung fertilization program andun po, yun din po yung isusunod namin dito. Ang kaibahan lang niya, automated na, nakasetup na po dun. Okay, at tara tingnan natin yung status naman ng open field. Ito si ano, lalo natin, yan yung ating nalalad yung sunshine, no? Yan, tagal na yan, buhay pa rin hanggang ngayon, sulit yung pagkakabili natin dyan. Okay, so dito sa side na to meron tayong panels, no? Ang panel po na to ang papatakbo sa ating greenhouse, at siya po ang yan 8, 4, 4, 12 panels po yan na 720 watts. Siya po ang nagpapatakbo ng mga motor po dyan, at ayun pa. Okay, so meron po tayong fertigation system para sa open field. Okay, so later on siguro ay i-share ko sa inyo yung ano niya, yung how it works, no? Ito pinahukay kong balon, 10 meters yan. Ngayon marami tayong tubig sa kanal, kaya tumutulog din tubig sa panel tennis. And ito yung ating mga storage para sa outside ng mga tanim. Dari rito, ganito yung gagawin natin dun sa kabila, no? With mat na black, para po sa ating no-till system. And dito meron tayong sweet pepper na maraming uod, pero okay lang, na solve naman na, maganda na italbos niya, nag-stop na po yung uod niyan. So okay na yung talbos, na control na natin. And then sa gilid meron tayong kamatis. Ito po yung ating nursery. So ang nursery capacity po nito ay 1,000 seedlings, 1,000 trays. So at full operation. Okay, ipagkita niya later on, gagawin po natin tong tower, no? Hydroponics tower system dyan sa pagitan, para i-connect natin, maging part na rin ng greenhouse. Ongoing po yung ating pagkakanal dahil tag-ulan, maiwasan natin pumunta po dun lahat yung tubig. So ayan po yung kanal na itatapon po natin dun sa ating irrigation, no, para mapakinabangan ng ating ibang mga kasamahan. Ito po yung open field, no? Yung tinanim ko po dun sa greenhouse, ito po yun. Ito yung kanyang performance at open field, no? At so far naman maganda, pero ito nga yung sinosolve natin yan, wilt. Ang nakikita po ninyo ay yung open field using yung white weed mat. So wala na po ritong ara-araro, wala nang tiltil, lagay lang po tayo ng lagay ng ating mga organic fertilizer dyan bago magtanim. And okay naman, na ano naman niya, na handle naman niya mga mais to improve root access sa mga available nutrients sa ating soil. Ito naman sa banda rito ay huling na itanim, yan mga sweet pepper din, hanggang doon. At ito yung second batch, comparison po ng plastic mulch, white weed mat and black weed mat. So maganda po yung mga bunga ng ating sweet pepper, malalaki. And on this side ay ang ating spring onions. Yan, kung may sakit yung ating spring onion mga kaibigan, nabababad to. So kailangan tong alagaan or gawan ng tawag doon, yung kanal niya. Possible na bababad kasi dito okay naman po yung condition ng ating mga spring onions. Okay, mais, ano yung ating rain shelter. Lakad ako dito. So yun guys, yun ang update, mga ganap sa ating farm. At yes, although hindi po tayo nag-update sa YouTube, ay tuloy-tuloy naman po yung ating farming activities. So dito po ang yung mga used plastic mulch namin, nilagyan namin dito sa sidewalk para hindi tububo yung mga damo. Very useful pa rin, no? And then yung ating weed mat naman dyan sa gilid, ayun na punit, mga dugtong po yun. Okay, yan. So ito yung reason kaya nagpapakanal po tayo, para hindi po naiipon yung tubig dito, maitapon na agad dyan sa baba sa kanal, para dun po ma-drain yung
mga tubig. Mga mais natin lumabas na po ang kanyang ayun, pang pollinate. Yan, kaya mag-ano na naman tayo rito, gagawa na naman tayo rito ng control. Ito, naglalabasan na. Yan. Maraming uod, ganito talaga, what to do. Yan. Okay, so yun lang po mga kaibigan, yun lang po ang aking update so far sa ngayon. Tingnan natin ang ating mga kalamansi. Ayan, ang ganda ng ating mga dwarf coconut nut. Di ba? Baba. Ating dwarf coconut. Yun yung ating solo coconut. And ito po yung ating mga kalamansi. Yan, 500 puno po yan. At malapit na mag-harvest. Malalaki na yung bunga, Yan. Alaga po ito ng tag-ulan, mga kaibigan. Ayan. Daming bunga. Okay, nabuhulog-hulog ang bunga. Hindi na po tayo nag-spray dahil ngayon po ay tag-ulan. Kaka-brush cutter lang, pero magpa-follow up, apply po tayo rito ng pandamo para mas maging maayos po yung daloy o yung pagkuha ng ng pagkain ng ating mga kalamansi. So yan, may mga kahon ako nilagay, extra kahon. Yan, so lang mga kalamansi natin dito before ay kinlaro na natin, naprot na natin, and we will do something else. We will build something else here. Yan. Okay guys, lang tingnan natin yung ating harvest na mga gulay ngayon. Si Tito Roy. Ating packaging house. Nakalagay na yung aking yung mga tao, ready po sila sa kanilang sahod time ngayon, Sabado. Tapos na ang buhos, simula naman sila magbuhos. Wala pa. Okay, so extension po ng ating packaging house, consolidation shed, para po dito po natin ipunin yung ating mga gulay-gulay. Okay, prepare sila para sa yan. So, okay, so yan packing house natin. Okay, so marami pa tayong mga trabaho dito sa farm. Yung ating mga kalamansi ay okay pa rin naman. Access, magkuha tayo ng access dito sa banda na to, yung madamo ay nagtanim po ako ng luya. Pag free na yung ating mga tao ay atin po yung atin po yung lilinisin. So andito yung mga luya, meron ng tubo, so pag nabakantin isang araw yung ating mga tao, papalinisan natin yan para lumabas yung ating mga luya, and then siguro magtanim ako ng kamatis or something in between. Para habang hinihintay po natin yung luya ay meron tayong pagkakitaan. So yan po ang mga natira sa ating old calamansi. Pinutol na po siya, and papalitan na po siya ng bagong tanim. Okay, so yan guys. Yun, kita-kits po ulit tayo sa next video. At sensya na, hindi po ako madalas mag-upload ng mga videos lately, pero tuloy pa rin po tayo sa farming. Hindi po tayo titigil. Okay, in fact marami po mga pagbabago, at yan lang po nakita yung mga buildings and facilities na naitayo dito sa ating farm, and yung ating namang enterprise ay lumalaki din. So yan, see you sa next video. Bye.